Magandang araw po mga ka-recap at welcome back po sa ating channel. Balikan naman po natin ngayon ang kwento ni Vlad ng Sora. Matapos nga na malaman ni Vlad kung sino ang mga konektado sa mga nagaganap na human trafficking sa Sora ay inilapit niya agad ito sa bagong mayor ng Sora, si Joseph Bezid. Sumunod na araw ay pinuntahan na nga ni Vlad at Otar ang kuta ni Black Bear dala-dala ang kanyang bandila. Sinubukan na kumatok ni Vlad sa pinto. Binuksan ng isang bantay ang maliit na bintana at tinanong niya si Vlad kung sino sila. Sinabi ni Vlad na sigurado siya na narinig na nila ang tungkol sa kanya. At kanina papasok pa lang sa eskinita ay hindi na daw mawala ang mga tingin nila sa kanya. Biglang sinabi ng bantay na maghintay sila at agad na sinara ang maliit na bintana. Sinabi ng boses kay Vlad na sinusubukan lang daw nila siyang inisin. Sa isip ni Vlad, pakiramdam niya ay hindi niya dapat ito palagpasin. Bagaman sa nakaraan, nasanay na siya sa ganitong pagtrato sa kanya dito sa Sora. Pero ngayon ay iba na. Maraming tao na ang dangal ay nakatali sa pangalan niya. Mula kay Joseph Bezid, ang kabalyerong si Yeager, si Alicia na Baron ng Derimar, si Father Andreas ng Simbahan ng Pananampalataya, at si Madam Oksana Bezid. Tumingin si Vlad sa langit at nag-isip ng malalim. Sa isip niya ay hindi na niya papalampasin ang mga pangbabastos na ito. Penaikit ni Vlad ang kanyang mga mata at naghintay. Naghintay sila ni Otar sa harap ng pintong iyon hanggang buong maghapon. Malapit nang lumubog ang araw nang muling binuksan ng bantay ang pinto. Sinabi ng bantay na maaari na silang pumasok. Pero hindi sumagot si Vlad sa kanya at nakapikit pa rin ang kanyang mga mata. Tila inaasar pa sila ng bantay at tinanong kung hindi daw ba sila papasok. Kahit si Otar ay nakakaramdam na rin ng pagkabahala. Tumawa lang ang bantay, kung hindi daw sila papasok sa loob ay umalis na lang sila. Pero biglang nagsalita si Vlad at sinabi sa bantay na kung isasara daw nila ang pinto na yan ngayon, hindi nila kakayanin ang mga konsekwensyang mangyayari. Nalito ang bantay sa sinabi ni Vlad. Kinuha ni Vlad ang bandila niya kay Otar. Binalaan niya ang mga bantay na sila mismo ang nagdala ng sitwasyon na ito sa kanila. Biglang itinanim ni Vlad ang kanyang bandila sa maputik na lupa sa harap ng kuta ni Black Bear. Nagpakilala siya bilang si Vlad ng Sora, sa ilalim ng mga kagalang-galang na pangalan na kumikilala sa kanya. Ngayon ay gagawin niya ang mga karapatan na ibinigay sa kanya. Bumalik daw sila sa loob at sabihan si Black Bear na lumabas at harapin ang karapat-dapat na representante ng Bezid. Narinig naman daw nila ang mga kwento-kwento dito sa squatter ng Sora. Alam na nila ang mangyayari kapag itinanim na daw niya ang bandilang ito sa isang lugar. Huwag daw nila siyang ipagsawalang bahala. Ito ang kanyang kahuli-hulihang pagbibigay galang. Sumunod na mga araw sa sentro ng Sora, makikita na ang dating mayor ay umaalis mula sa munisipyo. Maiyak-iyak siyang nakatingin sa kanyang dating opisina na ngayon ay si Joseph na ang namumuno. Sinabi ni Joseph na wala siyang intensyon na makaramdam ng simpatsya, pero ngayon ay nararamdaman na niya. Ayon naman kay Yeager ay pinagbabayaran niya lang ang kanyang mga ginawang mali. Lahat ng mga korupsyon sa administrasyon ay nailathala na, hindi na daw makakatakas ang dating mayor sa kaparusahan sa Sturma. Mukhang ganoon na nga saad ni Joseph, nakakaramdam lang siya ng awa sa kanya dahil ang mga aksyon daw niya ang nagpabilis ng kaparusahan ng dating mayor. Siya nga pala, ano ang daw ang sinabi ni Black Bear? Tanong na nakadirekta kay Vlad. Ayon kay Vlad ay makikipagtulungan daw si Black Bear sa abot ng kanyang makakaya. Sinabi ni Joseph na mukhang naging madali ang lahat. Akala niya ay magiging matigas ang ulo ni Black Bear. Ayon naman kay Vlad ay siguro nakatulong ang pagkakapareho nila ng pananggalingan kaya mas naintindihan ni Black Bear ang mensahe sa kanya. Sa isip ni Joseph ay hindi siya naniniwala dito. Isa pa, isang boss na humahawak sa isang distrito si Black Bear. Ang pakikipagharap sa isang hindi pamilyar na sitwasyon ay siguradong naging mahirap para kay Vlad, pero nagampanan niya ang kanyang misyon ng napakahusay. Ang kanyang plano na pangalagaan si Vlad at gawing isang magaling at kagalang-galang na kabalyero ay nagbubunga na. Pinuri naman ni Joseph si Vlad sa magaling na trabaho niya. Tinapak ni Yeager ang espada niya at gumawa ito ng tunog na hudyat para magbigay atensyon kay Jasper. 5 kabalyero, 1 mage at 10 mga administrador, 30 magagaling na sundalo, at 1 apprentice, ang kanyang mga vassals na kanyang kasalo sa kanyang hinaharap.
Kung matagumpay na magiging tagapagmana siya ng trono ng pamilya Bayezid ay siguradong angat din ang kanyang mga vassal. Pero kapag nabigo siya ay kasama niya ang mga ito sa kanyang pagbagsak. Para sa lahat, ang Sora ang huling pagsubok. Sinabi ni Joseph sa kanila na simula ngayon ay magtatrabaho siya ng mabuti para sa mas magandang pamumuno ng Sora. Gagawin niya ang lahat na makakaya. Pero sa ngayon, magiging abala siya sa para pansinin ng mga ibang bagay. Sa isip niya, hindi pa siya preparado para harapin ang kadiliman na tumagos at namamahay na dito sa Sora. Pero imposible din na magiging handa siya sa lahat, kung ang lahat na ginagawa niya hanggang sa ngayon ay ang pakikibaka lang. Simula ngayon ay siya naman ang aabante para sa kanyang mga plano. Dahil baka ito na ang huling pagkakataon na ibibigay sa kanya. Agad na tinawag ni Joseph si Sir Gregory at sa kanya ipagkakatiwala ang isang misyon. Pumili daw siya ng makakasama niya para sa imbestigasyon na ipapagawa niya. Nagpasalamat si Gregory sa pagtitiwala na ibinigay ni Joseph sa kanya para gampanan ang napakahalagang misyon na ito. Iniisip ni Joseph na si Sir Gregory ay isang kabalyero na walang pinapanigan sa pamilya. Sigurado siyang hindi mabubulag si Gregory ng tunggalian sa gitna ng kanyang kapatid na si Rutger at magugulo ang mga bagay-bagay. Ganoon pa man, kahit hindi siya isa sa mga tao talaga ni Joseph, siya daw ang perpektong tao para sa misyon na ito. Sinabi ni Gregory na dahil sa ang misyon na ito ay nangangailangan ng palaging may minamanmanan na tao. Gusto ni Gregory na makatrabaho si Sir Cade na magaling sa pag-track ng mga tao. At isa pa, gusto niya rin makasama ang rising star ng Bayezid. Si Vlad, sa hindi kalayuan lugar sa barony ng Ofathman, ang lugar na kung tawagin ay Mashim. Kasalukuyang nagkakaroon ng napakalakas na bagyo. Sa loob ng isang malaking mansyon, ay may isang anak ng noble na may malubhang karamdaman. Tinanong ng kanyang ama sa isang misteryosong babae sa likod niya kung kaya ba talagang mailigtas ang buhay ng kanyang anak. Kumpiyansa naman na sinagot ng babae na kaya niya daw itong pagalingin. Hindi mawala ang tingin ng ama sa kanyang anak na nag-aagaw buhay dahil sa hindi malaman na karamdaman. Nagdadalawang isip pa siya pero wala rin siyang magawa kung hindi tanggapin ito. Sinabi niya sa babae na ipapaubaya na niya ang pagpapagaling ng anak sa misteryosong babae. Handa daw siyang magbayad ng kahit anong halaga basta ay mailigtas lang ang kanyang anak. Sinabi naman ng babae sa noble na ama ng bata na huwag siyang masyadong magdusa. Unti-unting may lumalabas na itim na aura sa mata ng babae. At pagkatapos ay lumabas din ito sa buong katawan niya at napapalibutan ang buong kwarto. Ang Diyos daw ay hindi kayang bantayan at tingnan ang lahat ng mga bagay sa mundo kaya ang mga taong katulad niya ay nandirito sa mundo. Sino na naman kaya ang misteryosong babaeng ito at ano ang kanyang gagampanang papel sa susunod na mga pangyayari? Alamin po natin yan mga ka-recap sa susunod na mga kabanata. Maraming salamat po sa panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po and also subscribe to our channel. See you soon. Bye!